ang special envoy na si Marcos Lacanilaw na pinatawan po ng contempt doon ho sa may Senado. Pinalaya din po kinalaunan matapos na hindi hulang daan nitong si Senate President Chis Escudero ang kanyang contempt order. May mga development po dyan si Bombo J.C. Galvez. Pinalaya na sa Senate Detention Facility si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw matapos na hindi pirmahan ni Senate President Francis Chis Escudero ang contempt order ayon kay Senadora Amy Marcos. Pinatawan ng contempt ng Senate Committee on Foreign Relations si Lacanilaw dahil sa umano'y hindi pagsasabi ng totoo sa investigasyon kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senadora Marcos, nakadidismayang naging desisyon ni Escudero na hindi lagdaan ng contempt order na inisyu ng kanyang komite. Dahil anya sa hindi maipaliwanag na desisyon ng Pangulo ng Senado, malaya na muli ang opisyal kahit na nagsinungaling ito sa gitna ng pagsumpa na magsasabi ng buong katotohanan sa pagdinig. Git ng Senadora, napakalino na mga kasinungaling ang ginawa ng opisyal kaya hindi niya raw maunawaan kung bakit hindi ito nakikita ni Escudero gayong isa siyang abogado. Paano rin daw matitiyak ng mataas na kapulungan ang pagiging epektibo nito kung ang individual na nagsinungaling under oath hindi mapaparusahan? Insultuan niya sa Committee on Foreign Relations ang pagtalikod ni Escudero sa contempt order laban kay Lacanilaw at pagsuway sa integridad ng Senado ng kanyang pinamumunuan. Gayunpaman, hindi na raw kailangan ni Marcos na paalalahanan pa si Escudero na ang contempt power ng Senado ay nakabatay sa mismong self-preservation ng institusyon. Una rito, napuna ni Marcos ang naging sagot ni Lacanilaw sa number 8 item sa dokumento tungkol sa surrender at pag-transfer kay Duterte kung saan nakalagay I do not know o hindi niya alam ang petsa, oras at lokasyon na iniharap sa lokal na korte ang dating Pangulo. Nabusisi ng Senadora si Lacanilaw kung may dahilan ba sa pagmamadali na maaresto ang dating Pangulo, gayong hindi pala ito may haharap muna sa lokal na korte sa bansa. Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC. Ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!